Code day mga katiktik, meron tayo ditong Oppo A5 CPH 2727 at ito ay naka Google account. Ayan o, na meron siyang lock sign doon sa upper left side ng ating phone. Ibig sabihin naka Google account lock at ito ay Android 16. So ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin to i-manual bypass ang Android 16. So unang-una, kailangan natin ng phone na mayroong data kasi kailangan natin i-hotspot itong ating Oppo A5 sa cellphone na isa. So sinubukan ko dito gamitin yung iOS na phone. Yan, dito natin siya i-hotspot kasi ang gagawin natin dito is i-connect sa hotspot and then ini-next sabay turn off dito sa hotspot. So ganito yung mga mangyayari dito mga tiktik. Trial and error ang mangyayari. Yan, ganyan lang. So pag na-off yung hotspot natin, antayin natin mga katiktik na dapat ang lalabas diyan is unable to connect network. Yan, ganyan. So antayin natin. So wala, ang tagal. Ulit tayo diyan. On natin yung hotspot. Tapos i-connect ulit natin. Ayan. So pag connected na, next sabay turn off sa hotspot. Ayan, hindi siya gumana. Wala. On ulit natin yung hotspot. So ganito siya ka-hassle mga katiktik pag nag-bypass tayo ng Android 16. Yan, pag nag-connect, next and then turn off sa hotspot. Yan. Antayin natin. Kung matagal yung ikot nyo mga tiktik, antayin nyo lang. Dapat lalabas dyan yung unable to connect network. Yan, hindi dapat yan, could not connect. Yung isa unable to connect network dapat. May nakalagay sa baba, try another network. Back natin. On ulit natin yung hotspot natin. So gamit natin yung iOS phone dito sa kabila. Basta pagka next nyo, dapat ma-turn off nyo agad ang hotspot. Di ba siya next sabay turn off sa hotspot. Wala, ayaw. So ganyan lang gawin nyo hanggang sa kapasok tayo doon sa skip portion. So dahil hindi naman siya mga katiktik gumana, kaya nag-isip-isip ako dito na gumamit ng isa pang Android kasi iOS kasi ginagamit ko sa pag-hotspot. Pero wala naman sanang maging problema. Kaya naisipan ko lang katagalan na gumamit pang isang cellphone na Android din para doon siya i-hotspot kasi dito na kailang try na ako ayaw gumana, ayaw pumasok siya. Pumapasok siya dito sa copy apps. Yan, something, yan nakalagay something went wrong. Kaya dapat hindi ganyan. So wait lang tayo. Wait tayo ng ilang saglit kasi binabasa ko pa yung instruction. Try natin ulit.
So i-try mo lang ng i-try yung next tsaka off yung hotspot. Pero yun nga, nakarami na tayong try, hanggang ngayon hindi pa rin. At yun, dito ko na itinuloy ang palaano ko na magpalit ng cellphone na pang hotspot. Kasi wala pa rin, no. Ayaw pa rin mag-proceed doon sa skip, mapasok lang siya dito. O dapat pagka next, 'di ba, connect muna natin sa hotspot, and then pag pindot ng next, sabay turn off sa hotspot. Dapat hindi siya papasok dito sa coordinate connect. Kaya ang gagawin natin, kukuha na lang tayo ng isa pang cellphone. Ayan. So, mayroon ako ditong isang Android na cellphone, Vivo. Na-try natin. I-set up ko lang yung hotspot at dito na natin siya i-connect. Sine-check ko muna kung may data ba yung ano natin, isang phone. Ito. Ito na, na-set up na natin yung ano natin. Lipat na natin ang connection. Turn on natin yung data, and then ito yung B21. Connect lang natin. Hotspot. Yan, pagka-connect, next sabay turn off ng hotspot. Yan. So next sabay turn off. Turn off ko muna yung hotspot dito sa kabila para hindi siya mag-connect dito sa iOS na phone. So turn on hotspot, and then yan, next sabay turn off ng hotspot. Yan. Ulit, next sabay turn off ng hotspot. Yun, nadamihan ko ng pindot yung hotspot, di na niya alam ngayon. Yan, nag-connect ulit. Yan, nababaliw na yung hotspot ko dito. Sabay turn off natin yung data. Tinurn off ko yung data kasi yung hotspot nag-on and off. Ayan, di naman ghost touch yan. So dito sa kabila, naglo-loading siya. Yung hotspot natin parang nababaliw. Ayun, nawala na. In-on ko lang ulit yung data at in-off. Yung naka-turn off na lahat at antayin na lang natin. Yan yung sabi dito sa ating A5, getting your phone ready. Antayin natin. Yan, so okay lang natin yan. Pag lumabas yun at ito, okay mga katiktik, may skip na natin. Dapat ganun yung lumabas din sa inyong A5 kapag i-hotspot nyo, then next, tapos disconnect. Dapat ganun ang lalabas, hindi yung code not connect and try another wifi. So napapansin nyo mga katiktik, papasok na tayo sa ating home screen. Ayan. So nababypass natin, pero hindi pa tayo dito tapos, dahil pag dyan hanggang dito ka lang ang sinundan mo mga katiktik, ay pag ipatayin mo tong phone, pag open mo is maghihilo ulit, babalik ka dun sa setup. Oppo A5. Ayan siya mga katiktik, at CPH2727. Yan yung model number. So ito ay bypass lang mga katiktik, hindi permanent, pero pwede na magamit, dahil pag tinapos mo ito, pwede na siyang ma-turn off or ma-restart ang itong phone. Pag hindi mo tinapos, hanggang dito lang, ay kapag in-off mo yung phone mo at pag open mo ulit, hello na ulit siya. So meron pa tayong gagawin, yung naalala mo yung mga binabypass natin sa una nating mga tutorial, is kailangan natin magpasa ng app gamit ang Oppo Phone Clone.
So ito yung mga katiktik, itatry ko nga kung pwede ba malagyan ng password ang ating na-bypass, no? Tatry natin. Ayan, so tatry ko lang 00, lahat 0. So yun, may nakalagay dito na hindi siya pwede. Try kong i-lock screen. At yun, hindi siya gumagana mga katiktik. So ang gagawin na lang para ma-bypass siya is download ka ng clone phone dito sa isa pang Android na version, at dito hanapin mo rin ito. Open mo yung clone phone dito sa ating Oppo A5. And then dito sa kabila, yan, mag-create yan ng QR code. Punta ka sa Google Play Store. Kunin ko muna sa Wi-Fi. Ang i-download mo lang dito is yung Activity Launcher and then yung Oppo clone phone. So ito yung una mong i-download. Ayan. Dapat same ng ng logo, icon. Pero kahit naman hindi yun yung i-transfer nyo, kahit di ka na mag-download, kahit anong app pwede mong i-transfer. So yan Oppo clone phone. Yan, i-install mo yan and then i-open. Then pag open mo yan, i-scan mo lang, okay, i-scan. And then ipasa mo yung Activity Launcher na dinownload natin. So yun nga, kahit anong app pwede natin ipasa, pero kaya tayo nag-download dahil ito lang yung app na mababa yung MB. Hindi siya mabagal i-transfer. Yung iba kasi pagka malaki yung MB files is matagal siya i-transfer. Ayun, ganyan lang. Tapos start mo. Ayan, so antayin natin mag 100% dito ang transfer niya sa kabila. Ayan, 99. Yan transfer completed. Okay na yan mga katiktik. Pwede na natin tong itabi. At ito, done lang natin. Migration complete na yung transfer natin. Welcome to Oppo A5. And yun mga katiktik, maraming salamat sa panonood.